dito muna sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Alam naman ho natin mga bossing, ano na yan eh. Kumbaga, dinededs na ho nila yan. No? Maniniwala pa ba tayo dito sa Senado? Tingnan nyo ho mga bossing, ang palabas ngayon ng Senado. Naalala nyo, kaninang umaga, binlag natin, keso daw, gusto pa naming ituloy, pwede kaming magbotohan, ganito, ganyan. Ang pinapaniwalaan ko na lang dyan, na okay sila sa botohan at gusto talaga nilang matuloy yung impeachment, mga bossing, yung si Senadora Risa Ontiveros, si Win Gatchalian, yung 5, kaso yung iba doon, wala na ho, mga kababayan, bumaba na. Diba, sabi ni Annalisa Oso, ang pangit ng signal ko, shout out sa'yo. Pero yung iba ho, nako, yang sila ano pangalan yan? Si Villanueva, si Boy Dila, malabo ho yun, mga kababayan. Mga naglilinis na lang ho ng pangalan yan kasi may dungis na po ang kanilang pangalan na humahad lang sila, no, na malaman ng kababayan natin ng buong Pilipinas ito pong paglalabas ng mga ebidensya laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga bossing. Sabi ni Jay Cas, kaya pala dinelay ni Cheese kasi may inaantay lang na desisyon ng Supreme Court. Kaya pala nung mga nakaraang araw gusto paumpisahan ni Risa Ontiveros. Correct ho. Yan naman po ang nakikita natin Mga boss Chipamo sir sa kanila, di ba? Biruin mo ang tagal inantay hanggang sa lumabas. Ngayon ho, mga boss Chipamo sir, nung naglabas na ang Supreme Court, siya naman tong matatapang yung mga yung mga senador. Papaniwalaan pa ba natin yan? Eto, pakinggan ho natin mga boss. Ayan, dali. Ayan, naka-mute Ayan, ready? Pakinggan nyo ho ito mga bossing ha. Yung mga, kumbaga, unti-unti na nilang, yung kagaya nung sinabi ko, unti-unti na nilang idadahilan ang Supreme Court. Bakit pa natin itutuloy itong impeachment? Kung ang mismong Supreme Court, ganito na ang sinasabi. Hinintay lang ho talaga ng mga senador yan. Patumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Nakita nyo? Yaan ang sinabi ni etong si Miguel Zubiri. Pag binaliwala natin yun, wala na. Guhuna ang judicial system natin. Guhuna. No? Ang tawag dito, ang batas sa atin. Patumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na ho yan, mga boss. Ganyan na ho yung mga maririnig natin sa mga senador. Lalo na ho doon sa 18, mga boss Chipamo sir, na bumoto para lalong bumagal po at lalong tumagal yung impeachment process. Iyan na ho ang maririnig natin dyan. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yan. Bakit natin itutuloy pa? Strategy nila yan Ano po? Humahanap ng kakapitan. Ngayon, nakakita na po nakakuha na po ng kakapitan, mga boss Chipamo sir. Tinry na nila yan nung ombudsman pa lang. Kaso yung sa ombudsman, ayun, halata agad ng taong bayan. Di ba? Muntik-muntika na yun din kay Martires. Di ba mga bossing? Nagpapatawag na si Martires noon, mga kababayan, mga boss Chipamo sir. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Diba? We should not disregard the Supreme Court ruling. Expect nyo po yung mga senador na 18, yan na din po ang sasabihin. Tapos yung iba magpapalabas, naku, gustong-gusto ko matuloy ang impeachment. Naku, pwede naman magbotohan ang mga senador sa impeachment. Kunyari ho, ganyan yan. No? Lilinisin nila yung kanilang mga pangalan. Naku, ito pa lang si Villanueva isa pala to doon sa humaharang na matuloy yung impeachment. So ngayon, pwede naman kaming magbotohan Nung wala pong sinasabi ang Supreme Court, mga bossing, takot yan.
Hindi mga nagsasalita ho yung mga yan. Lahat sila pro-dismiss. Lahat sila pro-delay. Dahil po yun yung nakikita natin, mga kababayan. Pero ngayon, dahil meron na pong Supreme Court na pagtataguan sila, ipapamukha nila sa ating mga kababayan. Naku, ako gusto ko talagang matuloy yan. Naku, ako gusto ko talagang marinig, makita yung mga ebidensya. Naniniwala lang ho ako dyan, mga bossing. Alam nyo kung kanino? Tito Soto, Ping Lacson, Senadora Risa Ontiveros. Doon lang ho ako naniniwala dyan, mga kababayan. Pero eto, yung ibang mga senador ho, naku, wala ito. Maghuhugas kamay na ho yung mga yan. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in the... Di ba? Tsaka ho, ang nakikita ko dito sa mga senador na ho ito, mga boss chief amo, sir, may kabato kay Inday Sara Duterte. Baka naman daw kasi ho, mga boss chief amo, sir, baka naman daw, kami, kayo? Ano, ikaw, sino ka? Senador ka? Ikaw ang magja-judge para sa akin? Ikaw ang huhusga sa akin? Hinuhusgahan mo ko na magnanakaw ako? Magnanakaw ka din Yun ang kinatatakot ho nitong mga senador na ito, mga bossing. Wala tayong alam, baka may mga ganun na natatakot balikan. O baka lahat sila. Di ba? Di ba? Ulitin ko wala tayong patunay na may mga magnanakaw dito sa mga senador na ito. Ang sinasabi natin, baka ang ikinatatakot nila, yung rest bakan sila ni Sara Duterte at alam din ang baho nila kung sino man yun sa kanila. Defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Ako, eto, Zubiri, check and balance, 'di ba? Lalo na yung mga lalo na yung mga pagche-check doon sa mga politiko na magnanakaw. Tingin ko, mas lalo pong ang Pilipinas, mga kababayan, ay lulugmok ko. Bakit ho, mga bossing? Madami na hong maglalakas loob na mga magnanakaw na mga politiko po sa kaban ng bayan. Dahil ho dito, no? Ano sinasabi ng konstitusyon? Kayang baliin yung sinasabi ng konstitusyon. Pag may 1/3 na pumirma na, dumiretso na. No? Shall forthwith into trial na. Di ba? Pero yun po ba nangyari? Hindi. Nakakalungkot itong isipin, mga boss chief amo, sir, na sa bansa po natin, yung pong mga kailangan dapat malaman, kailangan dapat maresolba ng ating bayan, hindi po maresolba dahil ho dito sa mga teknikalidad. No? Dahil po diyan sa teknikalidad, mga bossing. Biruin mo, eto may nakita ka, may nahuli ka, meron kang nakitang mga ebidensya, no? Na makakaresolba sa problema ng bayan, tapos sasabihin mo hindi natin pwedeng ituloy yan Bakit? Kasi mali yung may butas sa batas. Dinali nila sa teknikalidad. Kailan natin i-resolve yan? Saka na lang, 1 year na lang ulit. Hanggang sa wala na. Tuloy-tuloy na ang pagnanakaw. Lumala na nang lumala ang pagnanakaw sa ating bayan. Wala na. Lugmok na ho tayo. Di ba? Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all. Inintay nyo lang talaga yan. Di ba? Inintay lang ho, mga kababayan, nitong mga senador na ito. Uulitin ko ho, mga bossing, ang pinaniniwalaan ko lang po na gustong magtuloy nung impeachment, si Ping Lacson, na bagong senador, si Tito Soto, at si Senadora Risa Ontiveros, mga boss chief amo, sir. Ngayon, pinansandal na po nila
ng Senado yung Supreme Court, mga bossing. Supreme Court na di bias yan, no? 13 o 12 yata is ano ho, mga bossing. 13 o 12 ho yata puro ho mga appointee ni Duterte. Constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirerespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon Ganun lang naman ho. Labas natin ang ebidensya, pag-usapan natin ang ebidensya. Wala, mahina yung ebidensya. Panay ano lang yan, panay gawa-gawa lang yan ng Kongreso. Dito natin i-dismiss. No? Yun ang nakakalungkot sa ating bayan. Merong ebidensya, may mga magsasalita laban sa Vice Presidente para patunayan na merong mga bribery na nangyari. Ultimo ho tayo, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, nakita natin kung paano po magbanta ang Vice Presidente sa buhay ng First Lady, sa buhay ni Pangulo at sa buhay po na ni Martin Romualdez na magiging House Speaker po ng 20th Congress ulit. Masakit 'yan, no? Ayaw nilang makabalik sa pagiging House Speaker si Martin Romualdez Pero hindi ho nila mapipigilan. Biruin niyo 290 na ho ang sumusuporta kay Martin Romualdez para makabalik po bilang House Speaker. pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Na kahit na mga magsasalita na ho sila ng mga ganyan, no? Ang ending ho nito, mga bossing, sundin natin yung Supreme Court. No? Kaya po ang tagal niyan. Kaya ho ang tagal niyan, mga kababayan. Uulitin ko napansin na ng mga kapwa natin Pilipino na sinubukan na ho nila ito doon sa pamamagitan ng ombudsman. Diba, naalala nyo, nagpapatawag na yung ombudsman, pinapatawag Sara Duterte. Nako, walang nagawa. O dito sa Supreme Court na lang. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court. Correct. Diba? Mood covers. Shoutout po sa inyo at SP Aki at Juanito Garcia at Maria P. Palisok. Kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na articles of impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado.